Mga idol at kabayan, super good news! Lakas na wala tayo noon, meron na tayo ngayon. Mga barko ng Philippine Navy ipinakita ang kanilang kakayahan na supilin ang mga cruise missile, eroplano, helicopter at mga drone ng kalaban. Dalawang drone na inilunsad ng Amerika winasak ng dalawang Mistral 3 missile ng Philippine Navy, FA-50 ng Pilipinas, F-16 Fighting Falcon, FA-18 Super Hornet at B-1B Bomber ng Amerika sama-samang nagpatrol sa West Philippine Sea. Ang ganitong uri ng alyansa ay di kayang gibain ng China sa lakas ng mga fighter jets at bomber ng US Forces. Ramdam ng China ang kaba. Philippine Coast Guard Commandant kinumpirma na ang unang 5 bagong barko na manggagaling sa Japan na kapares ng BRP Teresa Magbanwa ay darating sa Pilipinas sa taong 2027. Same class ng Teresa Magbanwa, bibili pa tayo ng 5. Ayon sa schedule, by late 2027, ma-receive na natin yung una sa 5 vessels. Mga barko ng Japan, Pilipinas at Amerika sama-samang naglayag sa West Philippine Sea. 3 barko ng China di makaporma. Amerika, Australia at Pilipinas naman sama-samang sinuplit ang mga banta sa karagatan ng Palawan upang hindi ito makatapak sa kalupaan ng ating bansa. HIMARS Impact Fast Attack Interdiction Craft Missile pinuksa ang mga kalaban. Pilipinas ipinakita ang bagong lakas sa unang pagkakataon. Ginamit ng BRP Jose Rizal FF-150 ang Mistral Simbad RC, isang uri ng anti-air self-defense system na meron ang barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas. Nitong ika-28 ng Abril, matagumpay na sinubukan ng BRP Jose Rizal FF-150 ang 2 Mistral 3 surface-to-air missile sa katubigan ng San Antonio, Zambales na nakaharap sa Bajo de Masinloc na pilit inaagaw ng China sa Pilipinas. 2 sa mga drone na inilunsad ng US Indo-Pacific Command Pacific Multi-Domain Training and Experimentation Capability and Threat System Management Office ay tinamaan ng may pinpoint accuracy ng mga bagong missile system ng Philippine Navy. Isang pagsubok upang patunayan kung gaano kaepektibo ang mga bagong kakayahan na meron ngayon ang hukbong dagat ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines. Kitang-kita sa video na napaka-epektibo ng Fire and Forget Mistral missile bilang isang self-defense ng mga bagong warship ng Pilipinas. Kaya nitong tamaan ang mga anti-ship missile, eroplano, helicopter, unmanned aerial system o drone. Ito ay remote-controlled at madaling gamitin na gawa ng MBDA ng bansang France. Para lang sa inyong kaalaman, ang BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151 ay merong tigda 2 Mistral Simbad RC na armado ng tigda 2 Mistral 3 missiles. Super good news din mga kabayan, hindi rin magpapahuli ang Philippine Air Force kasama ang US Air Force. Dati, sa ibang bansa lang natin nakikita ang ganitong mga uri ng show of force. Pero ngayon, sa West Philippine Sea mismo isinagawa ng magkaalyado ang iba't ibang uri ng mga fighter jets at maging bomber para magpatrol sa mga nasasakupan ng Pilipinas. US Air Force F-16 Fighting Falcon, FA-18 Super Hornets at B-1B Lancer, isang uri ng strategic bomber ng Amerika kasama ang mga FA-50 ng Pilipinas, lumipad ng sama-sama sa West Philippine Sea. Ito ay bilang kabahagi ng ika-9 na Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng US Pacific Air Force. 2 F-16, 2 FA-80, isang B-1B bomber at 3 FA-50 sapat na upang ipakita ang puwersa na sa usaping pansiguridad hindi nag-iisa ang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, pabor ba kayo sa suportang militar ng Amerika na ibinibigay sa ating bansa?
Japan ang isa sa maaasang bansa ngayon ng Pilipinas maliban sa Amerika upang matulungan tayong mapalakas ang ating depensa at kakayahan sa pagbantay ng ating mga teritoryo sa himpapawid man, karagatan at maging sa kalupaan. Sa pagdating ng Japan Coast Guard Commandant Admiral Shiguchi Yoshio, nagbigay ito ng pag-asa at lakas para sa ating Philippine Coast Guard. Sa katunayan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard Commandant na sigurado na ang 5 karagdagang barko tulad ng BRP Teresa Magbanwa 9701 ang barkong idadagdag nito sa kanilang armada. Ininahad din ng Commandant ng Philippine Coast Guard na darating ang unang batch ng bagong barko mula Japan sa huling bahagi ng taong 2027. Wow na wow! Isa na namang patunay na hindi lamang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ang on the go ngayon, kundi maging ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Yung pagbisita ni Admiral Shiguchi sa atin ay part ng ating long-standing maritime cooperation sa kanila. Same class ng Teresa Magbanwa, bibili pa tayo ng 5. Ayon sa schedule, by late 2027, marireceive na natin yung una sa 5 vessels. Pag-usapan namin na mas lalo pa nating paigtingin yung people-to-people exchanges. Bibisita kami sa kanila, bibisita sila dito. Itutuloy natin yung, at kung pwede pang damihan yung mga officers na mag-train dun sa Japan. At kanina napansin niya rin na it can be one of the innovations dun sa cooperative teams na nagkakandak ng training ngayon. Baka yung Philippine Coast Guard personnel na na-train nila ay sumama na rin doon sa mga trainers na umiikot. Sa karagatan naman ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nakapwesto naman ang 5 barko ng magkaalyado. Ang Pilipinas, Japan at Amerika makikita sa larawan na pinangunguna ng USS Savannah, LCS-28, isang littoral combat ship ang formation kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force, GS Yahagi FFM-5, BRP Ramon Alcaraz PS-16, isa pang barko ng Hukbong Dagat ng Amerika, BRP Apolinary Mabini PS-36 at BRP Gabriela Silang OPVA-301. Nagsagawa pa ulit ng gunnery exercise ang mga tauhan ng Philippine Navy sa karagatan ng West Philippine Sea. Kahit merong 3 barko ng Chinese Navy na nagmamatsyag sa malayo, wala itong nagawa kundi panoorin ang lakas na meron ang Japan, Pilipinas at Amerika. Laban Pinas.